Ang nakaraan ay nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng Class 1A at B, at sa huli ay tinanghal na panalo ay ang Class 1A, kasabay nito ay nakapasa si Shinso at napayagang mag-transfer sa Hero Course mula sa General Studies. Salukuyan ang dadaan si Shinso sa prosesong pagta-transfer papuntang Hero Course, dahil dito ay hindi mapigilan ng mga student na mapag-usapan ito, at napapatanong sila kung saan ito mapupunta sa Class 1A ba, or 1B. Kinagabihan ay naisip ang mag-sparring ni Deku at Bakugo sa gym dahil nagbabaka sakali silang mailabas ni Deku ang Black Whip. Dito ay pinakita na inamin na nila ang lahat ng kanilang sekreto kay Bakugo. Balik tayo sa kasalukuyan, hindi na ipakita ni Deku ang Black Whip dahil sa tingin niya ay kailangan niya munang mamaster ang One for All bago niya gamitin ang Black Whip. Dahil dito ay umalis na lamang si Bakugo dahil ayaw niya masayang ang oras niya habang napapaisip naman si Deku sa kung ano ang pagkakapareho ng One for All sa All for One. Ang mga mag-aaral ng Class A at B ay magkasama pa ring tumambay sa Heights Alliance kahit natapos na ang kanilang joint training session. Kinabukasan, dinala ni Aizawa si Monoma sa dorm sa pag-asang makatulong ito kay Eri sa pagpapractice, dahil si Monoma ay may kakayahang kumopya ng iba't ibang uri ng quirk. Ngunit hindi magawang makopya ni Monoma ang quirk ni Eri lalo na kapag ang isang quirk ay likas sa taong yun. Dahil dito ay naisip ni Deku na kaya pala hindi niya matagumpay na nakopya ang One for All. Napanghinaan na ng loob si Eri dito pero pinalakas ni Deku ang loob niya at nagpasalamat dahil minsang iniligtas ni Eri si Deku sa isang labanan. Kaya lumakas ulit ang loob ni Eri na gustong pagbutihin ang kanyang pagsasanay. Dumating ang araw ng huling exam nila Bakugo at Todoroki. Kinagabihan ay may mga magnanakaw na nanggulo sa city, dito ay biglang dumating sina Todoroki at Bakugo at mabilis itong tinalo dahil pwede na nila itong pakialaman dahil may license na sila. Pagkatapos nun ay bumalik na sila sa dorm at dito ay naghanda ang mga classmate nila ng isang surprise party para sa pagpasa nila sa pagsusulit. Ito ay balitang-balita sa buong Japan ang nangyaring pagkawasak ng Deika City, pero 9 na araw bago ito maganap, si Deku at ang iba pang student ng Class A ay nagsasanay makipaghalubilo sa media. Pinapakita dito ang pag-unlock ng One for All, nagagawa ni Deku na mapalabas ang Black Whip ngunit ito ay sa loob lamang ng 1 segundo, habang si Deku ay masaya sa nakamit niyang improvement, samantala ang lahat ay tulala sa nasaksihan. Samantala, binisita ni Principal Nezu si All Might at dito ay nagumpisa siyang magtanong-tanong kay All Might kung ano ang alam niya sa mga nakaraang nagmay-ari ng One for All. Sabay sinabi niya kay All Might na ang Hero Public Safety Commission ay magsisimulang muli sa Hero Work Studies sa lalong madaling panahon, na labis na kinagulat ni All Might. Sa pagsapit ng winter ay nakabakasyon na ang mga mag-aaral at ang Class 1A ay kasama si Eri at pinagdiwang ang Pasko ng magkakasama. Dito ay nagkaroon sila ng exchange gift at ang bawat isa ay may pagkakataong bumunot ng isang regalo bilang panggulat. Dito nga ay nabunot ni Deku ang regalo na nagmula kay Uraka na Sticky Cut Mochi, at nakuha naman niya ang regalo nitong All Might Keychain, habang nakuha naman ni Eri ang Buster Sword na nagmula kay Tokoyami. At dahil sa kasabikan ay napapatanong si Deku kung ano ang nag-aantay sa kanilang kinabukasan, pero kahit na ganon ay umaasa siyang magiging masaya silang lahat sa susunod na Pasko. Sa pagbabalik ng work studies program, wala nang mabalikan sina Deku at Bakugo dahil masyado ng abala sa Night Eye Agency at wala na si Best Jeanist. Kaya niyaya sila ni Todoroki na sumama sa agency ng kanyang ama na si Endeavor. Nakita dito na ilang linggo bago ang kasalukuyang kaganapan, si Hawk ay binigyan ng isa pang pagkakataon ni Dobby na sumali sa League of Villains pagkatapos ay binisita si Best Jeanist para alamin kung ano na ang kalagayan nito. Dito ay pinakita na may nilabas na balahibo si Hawk habang nakatalikod sa kanya si Best Jeanist. Matapos ang pagdiriwang ng bagong taon,
nagpunta na si Deku sa kanyang trabaho at kasabay na rin ito ang kanyang pag-aaral. Samantala, si Hawk ay biglang nagtungo sa isang mansyon dito ay nakausap niya si Sliden Go, at umaakting ito na parang mas nakatataas, na kinagalit naman ng isang lalaking may hawak na laptop at sinaway ito. Sabay nagpasalamat ito kay Hawk dahil napakalaki ng ginagampanan nitong tungkulin para sa kanila. Dito ay nakita na ni Endeavor ang mga bagong intern ngunit biglang naputol ang usapan nang biglang may nagtangkang umatake na isang kontrabida. Pero sinundan siya ng 3 student dahil gusto nilang makatulong kay Endeavor, ngunit noong paatake na sila ay biglang dumating si Hawk at pinigilan sila, pagkatapos ay tumulong mahuli ang mga kontrabida. Dito ay pinagtakahan ni Endeavor kung bakit siya binibigyan ng babasahing libro ni Hawk pero nakutuban niya rin na may palihim na mensahe si Hawk para sa kanya, pagkatapos ay nag-abot din ito ng libro sa 3. Bumalik na ang bayani sa kanyang opisina at pinag-aralan ang book ni Destro. Dito ay pinagsama-sama ni Endeavor ang mga letrang naka-highlight at nalaman niya na ito ay lihim na mensahe mula kay Hawk. Sinasabi dito na sa 4 na buwan, sasalakayin ng Nether Liberation Front Army ang Japan. Habang hawak ni Endeavor ang mensahe ni Hawk, dito ay nauunawaan na ngayon ni Endeavor ang totoong dahilan sa pagbabalik ng Hero Public Commission gaya ng programang pag-aaral ng mga student habang nagtratrabaho. Ito ay para siguruhing nakahanda ang lahat sa nalalapit na pag-atake ni Shigaraki kasama ang pinagsama-samang puwersa ng mga villain. Sa pagtanggap kay Deku at Bakugo bilang mga student, dito ay iniisip ni Endeavor kung ano ang dapat niyang ipagawa sa bawat isa. Samantalang si Deku naman ay umaasang mamaster ang lahat ng iba pa niyang quirk, at si Bakugo naman ay gustong malaman kung ano pa ang mga dapat niyang ma-improve bukod sa lakas. Dito ay biglang sumingit si Todoroki, na gusto pang higitan ang kanyang limitation, para maging katulad ni All Might. Dahil dito ay nagbigay na ng utos si Endeavor sa bawat isa na unahan siyang talunin ng villain bago niya pa ito magawa. Samantala naiisip ni Hawk ang kinabukasan ng mga batang bayani at ang susunod na henerasyon ay napakahalaga, dahil dito ay itinakda ni Hawk ang kanyang sariling layunin upang matiyak na hindi magmagwawagi ang mga kontrabida, at ninanais na sana ay nakangiti pa rin ang lahat sa pagsapit ng tagsibol. Sinasabi ni Endeavor dito kung paano ginagamit ng lahat ang parallel processing ng hindi sinasadya. Ginawa niyang halimbawa ang isang driver na sa pamamagitan ng pagsasanay ay nagagawa pa rin ang lahat ng hindi na pinag-iisipan. Dito nga ay pinayo niya kay Deku na kailangan niya munang masanay sa multitasking nang hindi masyadong nag-iisip. At sinabi pa nito na kunin ang lahat ng natutunan sa UA Academy at ilapat ito sa totoong karanasan, habang si Deku naman ay naalala ang kanyang mga naging pagsasanay at nagpapasalamat siya rito. At dito ay nagpatuloy ang actual na pag-dead emo ni Endeavor sa totoong trabaho ng isang bayani. Salukuyang tinutugis ni Oki Mariner kasama ang kanyang mga crew, ang isang barko na may dalang mga kemikal na ginagamit sa paggawa ng illegal na quirk booster. Dahil sa mahirap na sitwasyon, humiling si Selkie ng backup sa ahensya ni Ryukyu. Kaya naman pinadala nito sina Ryukyu, Uraka, Asui, at Nejire, at hinayaan muna ito ni Selkie mag-relax sa isang beach para sa araw na iyon para palakasin ang kanilang moral. Sa paglubog ng araw, ang mga bayani ay nagtungo sa karagatan habang ang mga smuggler ay sumubok ng isa pang pagtakas. Dahil dito ay kaagad na sumakay sina Selkie at Asui sa barko, ngunit nagsimulang lumipad ang isang cargo plane na may dalang mga kemikal. Si Sirius ay nagpaputok. Samantalang si Uraka naman ay gumagamit ng isang hook sa kanyang bagong costume para kumapit sa eroplano. Nailabas ni Uraka ang mga smuggler sa tulong ni Ryukyu at Nejire, at ligtas na nakarating sa eroplano. Pagkatapos, pinag-usapan ni Selkie at Ryukyu kung paano gumamit ng peking pangalan ng kliyente ng mga smuggler at dinadala raw ang mga kemikal sa Southern Europe. Samantala, sa isang katedral, narinig ng isang misteryosong lalaki ang tungkol sa ibinalita ng mga bayani na nakakagambala sa paghahatid ng kargamento.
Gayunpaman, idineklara niyang magiging okay ang lahat dahil mayroon siyang nagawang paghahanda para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Isang linggo na silang nag-aaral sa trabaho. Maya-maya si Endeavor ay nakatanggap ng tawag mula kay Fuyumi at sinasabi nito na isama ang tatlo para sa hapunan. Dito ay unti-unti nang nagiging hindi komportable ang hapunan, dahil sa una ay ang pinag-uusapan nila ay ang mga niluto ni Fuyumi, hanggang sa napunta ang usapan tungkol sa kung paano pinigilan ni Endeavor si Todoroki na kainin ang luto ni Nachuo. Hindi naman ito kinatuwa ni Nachuo at biglang bumangon at umalis. Pagkatapos ng hapunan, narinig ni Nadeko at Bakugo sina Todoroki at Fuyumi na nag-uusap. Sinabi ni Todoroki na hindi niya madaling mapatawad si Endeavor sa ginawa nito sa kanilang ina, pero hindi siya sigurado kung ano ang dapat na maramdaman, nang biglang pumasok si Bakugo na sumisigaw sa kanila na huwag pag-usapan ang mga sensitibong paksa sa harap ng mga bisita, na naging dahilan upang humingi ng tawad si Deko at sabihin sa kanya na alam na nila ang lahat. Sinabi ni Deko kay Todoroki na naniniwala siyang naghahanda na siyang patawarin si Endeavor, at ayos lang na hindi siya magpatawad kung hindi pa siya handa. Iniisip ni Endeavor kung ano ang magagawa niya para sa kanyang pamilya pagkatapos ng lahat habang nagdarasal sa altar, at nagnanais na naroon din si Toya. Ilang araw bago nito, isang lalaking nakahudi ang nakalabas mula sa kulungan at naglalakad-lakad sa isang bazaar na pinalamutian ng Christmas decoration, na masayang nakangiti nang makita niya ang isang telebisyon ang tagumpay ni Endeavor laban sa high-end Nomo. Ito ay ipinaliwanag ni Fuyumi kina Deko at Bakugo na si Nachuo ay napakalapit sa kanilang kapatid na si Toya, at nang namatay ito ay ang sinisi nito ay ang kanilang ama na si Endeavor. Nang maglaon, dumating na ang oras para ibalik ni Endeavor ang tatlo sa UA High, at si Endeavor ay nagpasalamat kay Fuyumi sa pag-set up ng lahat, sabay nagpasalamat rin ito kay Deko sa pagiging tunay na kaibigan kay Todoroki, pero habang nasa biyahe ay bigla silang inatake ng kontrabidang nagngangalang Ending, ginawa nitong hostage si Nachuo, sabay sinasabi ni Ending dito na ang mga bayani ay hindi maaring pumatay, ngunit dahil kinailangan ni Endeavor na patayin ang high-end Nomo, ay magagawa niya itong muli, ngunit dahil sa takot sa mukha ni Nachuo ay nag-alinlangan si Endeavor. Inilutang ni Ending ang mga kalapit na sasakyan sa ere, at isinabit si Nachuo sa harap ng umaandar na tren, sinubukan namang iligtas ni Bakugo si Nachuo, habang dito ay ginamit ni Deko ang Black Whip para kunin ang mga kotse, sabay nahuli ni Todoroki si Ending. Matapos yakapin si Nachuo, humingi ng paumanhin si Endeavor sa kanya at sinabing hindi niya sinasadyang iwasan ang kanyang mga anak, ngunit tumakas pa rin siya sa kanyang mga responsibilidad. Alam niyang walang balak si Nachuo na patawarin siya at sinabi ni Endeavor na ayos lang dahil gusto lang niyang magbayad. Dumating ang mga pulis para kunin si Ending, habang nagpapasalamat si Nachuo sa tatlo sa pagligtas sa kanya. Pagkatapos ay isiniwalat ni Bakugo na mayroon siyang pangalan bilang bayani, ngunit galit na tumanggi na sabihin sa kanyang mga kaklase hanggang sasabihin muna niya sa iba. Nagpasya si Endeavor na ang pinakamagandang bagay na magagawa niya para sa kanyang pamilya ay ang matiyak na mabubuhay silang masaya nang wala siya. Habang ipinagdiriwang ng Class 1A ang pagsisimula ng ikatlong semestre, si Eraserhead at Crescent Mike ay ipinatawag sa Tartarus Prison ni na Detective Sukauchi at Gran Torino, dahil nalaman ng dalawa na si Kurogiri ay isang Nomo na nilikha gamit ang bangkay ng kanilang kaibigan at dating classmate sa paaralan na si Oboro Shirakomo. Dahil bakas pa rin sa Nomo ang ilan sa kanilang mga dating personalidad, sina Aizawa at Mike ay hinihiling na makipag-usap kay Kurogiri sa pag-asang makakuha ng impormasyon tungkol sa League of Villains, ngunit nabahala si Kurogiri ng matanong ito tungkol sa kinaroroonan ni Shigaraki, sabay na alala ni Aizawa na ang alam niya ay palaging nag-aalala si Shirakumo para sa iba. Sina Aizawa at Mike ay naglalabas ng mga kwento mula sa kanilang dating classmate at nagkaroon ng emotional damage, at sinabing naapektuhan ang pagkakaibigan nilang lahat dahil sa pagkamatay ni Shirakumo. Dito ay nabigo ang programming ni Kurogiri, at dahil dito nagkaroon ng kamalayan si Shirakumo.
Nang makitang muli ang kanyang mga kaibigan, si Shirakumo ay pilit na lumalaban para makapagbigay ng impormasyon sa kanila, ngunit sa huli ay ang nabigkas lamang nito ay ang salitang ospital, bago muling bumalik sa katauhang si Kurogiri, at ang bagong clue na ito ay ipinadala kay Hawks, habang si Hawks sa sandaling iyon ay nagtuturo sa twice ng ideolohiya bilang Metal Liberation Army. Habang papalabas siya upang kumuha ng inumin, at masaya niyang naisip ang pagka-connect-connect ng mga clue. Sa ibang lugar, pinakita ang tumatawang doktor na abala para sa research sa quirk na All for One, para sa proseso ni Shigaraki na magiging kanyang ultimate masterpiece at umuusad ng mas mahusay kaysa sa inaasahan. Dalawang buwan bago nito, kinausap ni Gigantamachi ang League of Villains, na idineklara na hindi karapat-dapat si Shigaraki na maging tagapagmana ng All for One. Sa panahon ng pag-atake, ang League of Villains ay dinala sa lab ng All for One's assistant, at nakaharap nila dito si Dr. Kyudai Garaki. Ang doktor ay nagnanais na tulungan si Shigaraki sa kanyang layunin na sirain ang lahat ng bagay at sistema na hindi niya gusto. Ngunit bago si Shigaraki ay mabigyan ng kapangyarihan, kailangan niyang talunin si Gigantamachi upang makuha ang kanyang katapatan, dahil dito ang League of Villains ay binalikan si Gigantamachi upang ipagpatuloy ang kanilang labanan. Makalipas ang isang buwan at kalahati, hindi pa rin nagtatagumpay ang League of Villains sa pagtalo kay Gigantamachi. Ngunit ang lakas at kakayahan ni Shigaraki ay unti-unting tumataas. Dito ay balak niyang makipag-usap kay Giran. Samantala ang Twice ay naalarma nang malaman na ang broker ng liga ay nahuli at pinahirapan ni Redestro, pinuno ng Metal Liberation Army. Ang Twice ay galit na nagtanong kung ano ang nangyari. Dito ay sinagot niya ng buhay pa, at kasalukuyang nakatali sa tabi ko. Idineklara niya ang layunin ng Liberation Army na palayain ang Meta Powers at muling itayo ang mundo kung saan malayang magagamit ng mga tao ang kanilang mga kakayahan. Iniimbitahan ni Redestro ang League of Villains sa Deika City para harapin ang isang ultimatum. Dito ay nagtanong si Spinner kung paano haharapin ang grupo nilang 110,000 kung saan ibinunyag ni Shigaraki na alam niyang hindi magagapi si Gigantamachi, at dahil susundan siya nito kahit nasaan man siya, akitin niya ang halimaw sa Liberation Army at hahayaan sila na labanan ang isa't isa hanggang sa mapagod siya. Dito ay tinanggap ni Shigaraki ng nakangiti dahil sa inaasahang niyang pagdurog ni Gigantamachi sa puwersa ng kanyang karibal. Sa mga kaguluhan mula nang unang lumitaw ang mga superpower sa mundo, nagsimulang kumalat ang isang tanyag na ideolohiya sa mga meta-human, ang kalayaang gamitin ang kanilang mga kakayahan sa halip na sugpuin sila. Isang lalaking nagngangalang Destro ang nagdala ng maraming tao na sumunod sa ideolohiyang ito at binuo ang Metal Liberation Army. Pagkaraan ng ilang taon, ang grupo ay natalo ng gobyerno, na ang karamihan sa mga miyembro ay inaresto at ang army ay nabuwag. Habang nasa bilangguan, isinulat ni Destro ang aklat ng Metal Liberation War bago nagpakamatay. Sa kasalukuyan, ang welcoming party ng Deika City para sa League of Villains ay mabilis na naging isang ambush, dahil inatake sila ng Metal Liberation Army. Na naging sanhi ng pagkawatak-watak ng miyembro ng liga, dito ay napalibutan si Toga ng grupo ni Curious. Sinabi nito na matagal na siyang tagahanga ni Toga at sumulat pa nga ito ng isang article tungkol sa kanya. 長女8月7日生まれ17歳中学卒業したらこそなぜあんなことを Kinwento dito na dati ay normal lang na student si Toga, ngunit nagbago ang lahat ng ito, noong pinakita na niya ang tunay niyang pagkatao at ininom ang dugo ng isa sa kanyang kaklase. Pinakita rin dito na hindi siya tanggap ng kanyang magulang na tinawag siyang demonyong bata. Sinabi ni Toga na hindi niya alam kung ano ang normal na buhay, basta gusto niyang maging ang taong gusto niya. Curious Punk! Anata no futsu nanka janai no! Naruhodo, Chinostok! At dito ay nag-evolve ang quirk ni Toga, at nagaya ang quirk ni Uraka at hindi lang ang itsura nito. Ipinakita rin ni Shigaraki ang kanyang nag-improve na quirk, na kaya pumatay kahit hindi niya nahawakan ito. Habang sinisimulan ni Dobby ang kanyang pakikipaglaban nang biglang dumating ang gumagamit ng yelo na si Jiten.
そうか。ずっと異能を鍛えてきた。学校にかわいそうに。生半可な炎で氷が溶ける。ダビは外にいる。死柄木とスピナーは一緒。 Dito ay nahanap ni Twice ang isang walang malay na si Toga, kaso maya-maya pa ay napaligiran sila ng mga puppet ni Skeptic na ginaya ang muka ni Twice. お前は解放軍に引き入れる。 Si Twice ay walang nagawa sa nagkalat na puppet ni Skeptic at ganun rin si Toga. Dito ay nagulat si Gira nang malaman niyang naroon si Twice, habang pinag-uusapan ni Redestro at Skeptic si Twice na sinasabing sinasamantala nila ang trauma nito upang masira ang loob niya. Dito ay inalala ni Jin noong 16 na taong gulang pa lamang siya, kung saan aksidente niyang nabangga ang isang lalaki at nabalian ng braso. Siya ay lumaking ulila dahil ang kanyang mga magulang ay namatay noong nasa middle school pa lamang siya. Dahil rin dito ay lumaki siyang walang kaibigan at pati mga kamag-anak niya ay pinabayaan rin siya. At ang tanging naging kaibigan niya lamang ay ang mga doubles niya. Dahil dito lang siya nagtitiwala at wala ng iba. Hanggang sa isang araw tuluyan na siyang nawalan ng landas at gumawa ng mas maraming doble na sabay-sabay nagpakasaya habang gumagawa ng krimen, hanggang umabot sa puntong nakagawa siya ng malaking pagkakamali at pati sa sarili niya ay nawalan na siya ng tiwala. Dahil dito ay iniwan siya ng kahit pa ng mga doble niya, at naiwang mag-isa muli. Dito ay nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang nabaling braso. At dito ay sa wakas ay napagtanto ni Twice na hindi siya isang doble at gumawa ng libo-libong doble, at determinadong iligtas ang kanyang mga kaibigan. Ang Twice doubles ay dumagsa sa Deika City, at tinulungan ang bawat member ng League of Villains para rin matiyak ang kaligtasan ni Shigaraki. Tinawagan ni Dr. Garaki si Gigantomachia at pinakiusapang protektahan si Shigaraki. Samantala ang mga doble ni Twice ay umabot sa tower ni Redestro para iligtas si Giran, ngunit lugi pa rin sila sa bilis at lakas ni Redestro. Samantala si Shigaraki ay binulok ang base ng tower upang bumagsak ito, habang ang mga Twice ay pinuprotektahan si Giran, si Shigaraki ay nagkaroon ng one-on-one match kay Redestro. かつて一人の女性が異能を持った子を産んだ。この子が自由に生きられるようにビジランテの流星とともに政府も混乱を是正し、だが実際に施行された政策はどれも従前にで人となりを判断するのはやめよう。お嫁さんになりたいってやってるの。ほら行こう。 Natalo ni Redestro si Shigaraki nang magawa niyang masira ang kaliwang kamay nito pati na rin ang mga kamay na sinusuot ni Shigaraki sa buo niyang katawan. Dahil dito ay nagbalikan ang mga masasamang alaala ni Shigaraki sa kanyang pagkabata. Siya si Tenko Shimura Shigaraki. Ang kanyang amang si Kotaro ay isang malupit at may malalim na galit sa mga bayani. At palagi nitong sinasabi na huwag matuwa sa mga bayani dahil wala silang ginawa kundi magbigay ng pasakit sa sariling pamilya para lamang matulungan ang estranghero. Si Shigaraki ay palaging napaparusahan sa tuwing may nagagawang pagkakamali. Kaya bilang parusa iniiwan siyang mag-isa sa labas at hinahayaang kumalamang sikmura. Dahil dito ay nag-alala ang nanay niya at sinabing baka lumala ang allergies niya. Pero ang kanyang ama ay mas nababahala dahil wala pa rin siyang quirk hanggang ngayon. At sinabing ginagawa niya lamang ito para rin kay Shigaraki. Isang araw ay pinakita ng kapatid niya ang larawan ng kanilang lola na si Nana Shimura. At labis na naging masaya si Shigaraki nang malamang isang bayani ang lola nila, pero sobra ang galit ng kanyang ama nang malaman ang tungkol dito. Sabay nilaglag naman ng ate niya si Shigaraki, na sinabing siya daw ang nagsabi na gusto niya itong makita dahil dito ay binanatan at pinarusahan si Shigaraki. Samantala ang ama ni Shigaraki ay naalala ang kanyang ina na si Nana Shimura. Malaki ang galit niya dito dahil parang napabayan siya nito dahil sa pagiging bayani nito. Gayunpaman ay napagtanto niya na mali ang nagawa niya kay Shigaraki. Samantala dito ay labis ang lungkot ni Shigaraki at dahil dito ay lumitaw ang quirk niya at napatay ang kanyang alagang aso sabay dating naman ng ate niya na gusto sanang mag-sorry. Ngunit nagpanik ito nang makita ang pira-pirasong aso, dahil sa pagkabigla ay napatay na rin ito ni Shigaraki at sumunod na rin ang kanyang buong pamilya. Maya-maya ay lumabas ang kanyang ama dahil sa ingay sa labas,
pero nagalit ito nang makitang parang halimaw si Shigaraki na inubos ang kanilang pamilya, kaya binanata niya ito na kinagalit naman ni Shigaraki na sinugod ang kanyang ama para patayin, sa kabila ng lahat ay parang nagustuhan niya ang kanyang ginawa. Mula noong napatay niya ang buong niyang pamilya, si Shigaraki ay nagpag-alagala sa kalye at sa halip na tulungan sa ng mga tao ay nilalayuan siya dahil natatakot sa itsura niya, hanggang sa nakuha siya ni All for One. Noong una ay pinipilit ni Shigaraki na bumalik sa dati niyang buhay ngunit isang araw ay binyuli siya ng dalawang gangster at dito ay nilaso ng isip niya ni All for One at unti-unti siyang ginawang kontrabida. At dito rin binago ang pangalan niya, mula sa Tenko Shimura ay naging Tamir Shigaraki. Hanggang sa isang araw ay binalikan niya ang nangbuli sa kanya at tinapos ang mga ito habang dito ay nakakaramdam ng kapayapaan sa isip si Shigaraki. Habang dito ay nag-uusap sila One for All at Dr. Garaki at sinasabing kahit nawawala ang alaala ni Shigaraki ay nanatili ito sa loob niya, at dahil lamang sa trauma kung bakit pinilit itong kalimutan ng katawan niya. At sinabi rin dito ni One for All na si Shigaraki ang tatawaging symbol of fear at ito ang gagamitin nila bilang isang malaking hakbang para sa kanilang mga layunin. Bumalik ang kwento sa kasalukuyan at dito ay nagpapatuloy ang matinding labanan. Hanggang sa nagkaroon ng awakening si Shigaraki at winasak nito ang buong Deika City. Pagkatapos nun ay nakuha niya ang respeto ni Redestro at sinabing ang buong Metal Liberation Army ay susundan ang ideolohiya niya. Kasabay rin ito ay kinilala rin siya ni Gigantamachiya bilang ang tagapagmana ng One for All. Isang linggo ang nakalipas kumilos ang impluensya ng Liberation Army para pagtakpan ang mga kaganapan sa Deika City, at dito ay nagtayo sila ng bagong mansion at ang League of Villains at Metal Liberation Army ay nagsanib puwersa at naging Paranormal Liberation Front. Maya-maya ay tumawag si Dr. Garaki sa kanya at nag-alok ng bagong kapangyarihan.